May Honda Click ka ba? Bago ba yung Honda Click mo? Sa video na ito pag-uusapan natin ng 5 upgrades na dapat mong i-upgrade sa Honda Click mo para sa better performance at para na din sa safety and comfortability mo. Let's go! What's up guys, this is me, Oin Moto, and welcome back to the channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo ang top 5 upgrades na dapat mong gawin sa Honda Click mo. Well, naisip kong gumawa ng itong video kasi syempre naka-Honda Click tayo at 3 years na to sa atin. So gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko dito sa Honda Click na to. Isa tong motor na to sa talagang mabenta sa market ngayon, kasi syempre sa kanyang stylish design at syempre sa mga features niya. So ito mga sasabihin ko guys ay base experience ko. Optional naman tong mga upgrades na sasabihin ko. Pero syempre kung gusto mo ng mas better performance at mas safe ka at mas komportable ka, kailangan mo talaga mag-upgrade. So ang una sa listahan natin ay exhaust system o ang tambucho. Okay naman yung stock na tambucho, tahimik siya at stylish. Pero kung naghahanap ka ng konting power at throatier sound, pwede mo i-consider na magpalit ng exhaust system. So pag nagpalit ka ng pipe, medyo makakatulong siya sa paghinga ng motor. So yung hangin medyo madaling ibuga kasi medyo open na to. Kasi pag stock, pigil yung pagbuga ng hangin. Tsaka yung stock medyo mabigat siya, kaya pag nagpalit kayo, medyo gagaan na yung dala ng motor. So sa experience ko, pag nagpalit kayo ng pipe, medyo gagaan, medyo mas maganda yung hatak ng motor, parang liliks yung motor, parang ganun. Para sa akin, ang pag-upgrade itong exhaust ay more on performance, at slightly sa safety. For safety din kasi, kinig ka na sa alsada, kinig na yung presence mo. Sabi nga nila, loud pipe save lives. Pero wag naman yung sobrang open pipe na parang pang show na, nakakabulahaw na talaga yun. So kung magpapalit kayo ng exhaust system nyo, ng pipe, suggest yung wag mo masyadong maingay, yung tama lang. Siyempre, kailangan pa rin natin sumunod sa batas. Saka syempre yung plug and play lang or reset ECU. Hindi na kailangang i-remap. So itong pipe natin ay Apido V3. Well, gusto ko sana mag JBT V3 kaya lang sungaw daw. Kailangan daw ng remap pag mag JBT. Yung mga naka JBT dyan na naka Honda Click, comment nyo naman kung anong ginawa nyo. Gusto ko lang din makasigurado. So marami namang aftermarket pipe ngayon sa market. Pili na lang kayo ng grip nyo at saka syempre yung swak sa budget nyo. So ayan, una sa listahan natin, exhaust system. So, pangalawa sa listahan natin na itong braking system. So, minsan na-overlook natin itong upgrade na to. Minsan gusto lang natin mag-top speed, saka mag-CBT. Minsan nakalimutan natin itong braking system natin. So, totoo lang, itong braking system, ito yung best friend natin for safety. So, bakit di natin upgrade, diba? So, itong braking system ko, itong big disc pa lang yung na-upgrade ko. Stock caliper pa din to. Stock pa din yung brake master at sana soon makapag-upgrade tayo ng caliper at saka ng brake master. So far ngayon na-improve naman yung medyo maganda lang yung pigain ngayon yung itong brake. Dati kasi sa dulo na kumakapit, ngayon habang binibrake mo kumakapit na agad siya. So slightly nag-improve naman. So, pwede kayo mag-upgrade ng buong package, buong braking system kit. Pwede nyo upgrade itong caliper, itong disc, itong brake master. So pili na lang kayo ng mga brand na gusto nyo. Marami naman dyan, RCB, Brembo at iba pa. Punta na lang kayo sa shop malapit sa inyo, kaya sa Shopee. So itong upgrade na to ay more on performance at saka syempre peace of mind. Saka syempre konting forma kasi kita mo naman nung pogi. Kaya yan muna yung upgrade ko. So pangatlo sa listahan natin ay itong suspension, rear suspension. So yung stock suspension ay okay naman siya. Kung magsi-city riding ka lang, bayan-bayan ka lang, okay lang naman yun. Pero kung ikaw ay ma-adventure at talagang you wanna push the limit ng yung motor, big improvement pag nag-upgrade ka talaga ng suspension. Plus sa experience ko dun sa stock shock, maganda naman siya. Mas maganda siya pag may angkas. One time, may angkas ako, nagbo-bottom out na siya, yun, nag-decide na ako na magpalit ng shock. So nagpalit ako, doon ko naramdaman yung difference talaga. Doon ko nalaman na may i-improve pa pala yung suspension ko na yun. So kung magpapalit kayo ng suspension, I suggest na yung fully adjustable para ma-adjust nyo yung preload, tapos yung compression, saka yung rebound. Basta maset mo lang ng tama itong suspension. Basta maset mo lang sa tamang settings, sa weight mo, sa riding style mo, goods na goods talaga yan. So itong sa akin na RCB MB2 Plus, ang na-adjust dito ay itong preload tsaka yung
compression. Wala itong adjust sa rebound. Kaya nga parang gusto ko magpalit ng BD series ng RCB. Kasi yun, fully adjustable talaga yun. So itong pag-upgrade ng rear suspension ay more on performance at comfortability. Saka syempre konting pogi na din, dagdag detalye sa motor natin. So ang pang-apat sa listahan natin ay ang auxiliary light o mini driving light yan, kung kita nyo. Yan, dito kasi nakalagay sa ilalim ng ng mata. So yan yung pang-apat na upgrade sa listahan natin. Kung mahilig ka mag long ride o night ride or kahit hindi, I suggest mag-upgrade pa din ng MDL o aux light. Kasi kailangan talaga yan. Ito talaga yung pinaka-complaint ng mga Honda Click users, yung napakalabong headlight. Kahit naka-LED pa yan, talagang malabo Itong MDL ko ay Lumina V3 Pro. And so hindi naman yan nagka-problema ever since na ilagay yan. So 2 years na yan sa akin. Minsan nagka-problema lang dito sa switch. Yan, kasi pag naulan na, nababasa, medyo gumaganit yung pag-switch niya. Pero pag naayos naman na, okay na naman. Hindi naman yung major issue. Actually, napapaisip ko kung paano ko na-taste na walang MDL Kasi mga 1 year na yung motor sa akin nung nagpa-abit ako ng MDL. So, di ko alam kung paano ko na-taste yun Kasi sobrang labo talaga. Kung mag-upgrade kayo ng MDL guys, siguraduhin nyo lang na may separate switch. So, yun yung rule sa LTO. At saka, syempre, below the handlebar. Kaya dito ko pinalagay kasi minimalist lang. Hindi siya masyadong kita. Ayan. Dyan ako nagpalagay. Pogi naman siya. Affordable na ngayon guys yung mga MDL at aux light. Depende sa brand syempre. Kaya pili na lang kayo ng gusto nyo na trip nyo na MDL or auxiliary light. Marami naman ngayon sa merkado at mumura na. So ito pag-upgrade ng MDL ay more on safety. Kaya mga Honda Click users, kung magkaroon kayo ng budget, I suggest na mag-upgrade kagad kayo ng MDL. Muli sa listahan natin, the last but not the least ay syempre ang gulong. Alam naman natin na ang stock na gulong ng Honda Click ay hard compound, which means na talagang matagal siya maupod at medyo madulas din. So okay naman yung stock na gulong, kaya lang kung talagang gusto mo nang makapit talaga, at syempre kung gusto mong may peace of mind ka, kailangan mo mag-upgrade ng gulong. Base sa mga nakikita ko, iba-iba kasi yung opinion ng mga riders Kung iba, okay naman daw sa kanila yung stock na gulong, yung iba naman nadulas na daw sila. Pero para sa akin lang personal opinion, bakit pa natin itatayo yung safety natin Magpalit na kagad tayo ng gulong kung may budget naman tayo. Kaya ako, nagpalit na din kagad ako ng gulong. Nung nagka-budget ako, ramdam ko medyo madulas din talaga. So itong gulong natin ay medyo semi-big tires. Dito sa unahan ay 9080 Maxxis Green Devil. Tapos dito naman sa hulihan ay B-Star Flash 120/70. So medyo semi-big tire siya kasi gusto ko medyo stable sa kalsada. Pero pwede naman kayo mag-upgrade ng hindi malaking gulong. Pwede yung stock na size din. So kung magpapalit kayo ng gulong guys, I suggest na medium compound. Para sa akin, tamang-tama lang yun. Makapit na hindi masyadong mabilis maupod. Kasi pag soft compound, mabilis talaga maupod Lalo na kung delivery rider ka, Ilang kilometers yung tinatakbo mo araw-araw, upod agad. Kaya para sa akin, tamang-tama lang yung medium compound. Medyo matigas sa gitna, tapos medyo malambot dito sa tabi. So ito pag-upgrade ng gulong ay for safety at syempre for comfortability. Comfortability kasi syempre pag nagbabanking ka, di komportable kang hindi ka sasayad, di ka dudulas. Yeah boy. So yan, ginabi na tayo. So yun guys, yan na yung top 5 upgrades na kailangan mong gawin sa Honda Click mo para sa much better performance at siyempre sa safety at comfortability mo. Kung may natutunan ka, please like and subscribe. I'll see you guys on my next video. Peace. Let's go!